Kumusta? Ako nga pala si Patrick Bibilio Peñales. Ngayon, nakatira ako sa Zone 1 Gilid-Gilid, Bulacan, Camarines Sur. Isinilang ako noong Agosto 16, 2004 sa Taytay, Rizal. Naging masaya ang aking kabataan dahil sa mga tagumpay na aking natamo. Nang ako'y nag-aaral pa lamang sa kinder, ako ang may pinakamataas na marka. At nung ako'y nag-elementarya sa Balsong Elementary School, sumali ako sa taekwondo. Pero pinalad rin naman kaya naging first runner-up ako at nakasama ako sa top 3 noong ako'y nasa grade 5. Doon din ako nakapagtapos ng pag-aaral sa elementarya. Nang ako naman nag-aaral sa Balsong National High School bilang isang junior high student at doon din ako nag-senior high school, naging parte ako ng with honors noong ako'y nasa grade 11 at 12. Sa aking pagtatapos, dumating ang aking ama para suportahan ako at samahan sa stage para tanggapin ang aking diploma at medalya. Gusto ko rin ipakilala sa inyo ang aking pamilya. Ang aking ama ay si Bonifacio R. Peñales at ang aking ina ay si Annabel A. Bibilio. Mayroon din akong dalawang magagandahang kapatid na sina Lorraine Bell B. Peñales at Love Faye B. Peñales. Gusto ko rin ipakilala ang aking mga kaibigan na laging nandyan para suportahan ako sa lahat ng oras. Sila ang aking sandigan sa tuwing ako'y may problema. Hindi sila nagdadalawang isip na tulungan ako, kaya sobrang bait nila sa akin at hindi nila ako pinapabayaan. Isa rin akong aktibong miyembro ng Youth Encounter sa aming simbahan. Dito ko nadarama ang suporta at pagmamahal ng aking mga kaibigan. Sa kanilang tulong, nalalabas ko ang aking nararamdaman at nababawasan ang aking mga sakit. Salamat sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa akin. Hi, hello. Si Patrick, pamangkin ko, na makulit pero mabait na bata. Mabait na bata yan. Naging parte ako ng paglaki niyan. Di ko makalimutan, nung grade 4 yan, pinatawag ako ng teacher niya. Kakausapin daw ako. Pumunta naman ako. Iniisip ko, pag pinatawag ka baka nakapag-away o kaya nag-cutting classes. Pero nagulat ako. Iba ang dahilan eh. Nagpakita daw ng, alam mo na yung ethics niya sa kaklase niyang babae. Di ko nga alam kung matutuwa ba ako o magagalit sa ginagawa niya. Pero, syempre, kinausap ko na huwag niya nang uulitin, masama yun. Tapos nahuli ko din yan, na habang nakaupo doon sa sopa namin, malapit sa tindahan ko, nakalagay yung lagayan ng benta ko. Malapit dun sa may sopa. Dumudukot yung kamay ng 5 piso. Baka pa naman siya ng mga grade 4 na mga ganun. Sabi ko, ba't ka kumukuha ng pera? Sabi niya, pambili daw niya ng goma. Eh, wala kasi ako tinda na goma noon sa tindahan ko. Kaya bumibili siya sa iba. 5 piso lang naman. Pero syempre, pinagsabihan ko ulit siya na huwag na siyang umulit. Ang gusto ko lang naman sa bata na yan, pag pinagsasabihan ko, nakikinig talaga sa akin yan at di na umuulit. Pero, isa sa mga ginawa niya sa akin, nung kasama ko pa yan sa bahay ko, nung mag-Valentine's Day, ginawa niya ako ng card at may nakasulat ng pasasalamat at pagmamahal sa akin. Kasi ako ang nag-alaga sa kanilang magkakapatid nang iwan sila ng mama nila. At yung papa naman nila, sa mga panahon na yun, umalis sa mama niya, ay wala rin dito sa Pilipinas, nasa Qatar. OFW, nag-abroad. Lagi ko din pinapangaralan yung bata na yan. Silang magkakapatid. Kasi lahat silang 3 magkakapatid sa akin nakatira ng mga panahon na yun. Isa pa sa nagustuhan ko dyan kay Patrick sa lahat ng pamangkin ko. Siya lang ang di nakakalimot bumati sa akin sa lahat ng mga okasyon. Christmas, New Year, Valentine's Day, Mother's Day, birthday. Tsaka madalas yan kahit walang okasyon.
nagmi-message sa akin na umusta. Di katulad ng ibang mga pamangkin ko na limot siya, hindi siya nakakalimot. Higit sa lahat, pag nagbabakasyon dito sa bahay namin, lagi niya akong tinutulungan sa lahat ng gawain bahay. Di siya naging pabigat sa akin. Marunong siyang tumulong. Pag nakita kanya may ginagawa, tutulungan kanya. Yan ang ng bata na yan. Tsaka alam ko masipag mag-aral yan. Nagsusumika para makatapos. Sabi ko naman sa kanya, dito lang naman kami ng ninong mo. Tutulong kami kung ano man yung kaya namin maitulong. Basta magtapos lang ng pag-aaral. Yun lang naman yun. Salamat buwa sa pagiging mabuting pamangkin at saka mapagmahal at matulungin. Huwag ka sanang magbago. Ha? Patrick, bilang isang papa, ang masasabi ko lang sa kanya, maalaga yan. Hindi ko malilimutan sa kanya noong nagkasakit ako. Kahit bata pa yan at mahiling maglaro sa labas. Maya papasok sa bahay, bibigyan ako ng tubig. Tingnan niya yung damit ko at kung basa ang damit ko, bibigyan ako ng damit para magpalit ng damit. Saka yung gamot ko, hindi niya nakalimutan paalala sa akin para inumin. Sobrang malalahanin niya at malambing na bata. Saka madiskarte yan sa buhay. Kahit bata pa yan, nagtitinda niya yan kahit ano. Basta kumita siya sa malinis na paraan. Masabi ko lang na mag-aral mabuti para matupad ang pangarap mo sa buhay. Kunting tiis lang at tiyaga, anak. Dito lang si Papa. God bless.